Si Abby na naging puyat. Ang batang di natutulog. Si Abby ay laging nagpupuyat. Tuwing oras na ng pagtulog, abala pa rin siya sa panonood ng TV, panonood ng mga serye sa kanyang cellphone, pakikipag-chat sa mga kaibigan, at paglalaro ng mobile games. Kahit anong paalala ng nanay niya, hindi siya nakikinig. Abby, alas 10 na ng gabi. Matulog ka na. Kailangan mo gumising ng maaga bukas. Sabi ng kanyang nanay. Sandali lang po, Nay. Tatapusin ko lang po itong episode na ito. Sagot ni Abby habang hawak ang kanyang cellphone. Ngunit sa totoo lang, iniisip na ni Abby ang susunod na mobile game at chat na gagawin niya kapag nakaalis na ang nanay niya. Kinabukasan, halata na ang epekto ng pagpupuyat kay Abby. May malaking eyebag sa siya at nagdilim na ang paligid ng kanyang mga mata. Pagdating niya sa klase, napakabagal niyang kumilos at inaantok siya. Abby, parang wala ka sa sarili. Tanong ng kanyang guro. Pasensya na po, Ma'am. Medyo napuyat lang po. Sagot ni Abby sabay hikab. Napansin rin ng mga kaklase niya. Aba, Abby, ang laki na ng eyebags mo. Mukhang hindi ka natutulog. Sabi ng isa niyang kaklase. Dahil sa pagpupuyat, bumaba ang performance ni Abby sa eskwela. Isang araw, nagbigay ng babala ang kanyang guro. Mga bata, may malaking pagsusulit tayo bukas. Huwag din yung kalimutang mag-review at magpahinga ng maaga. Ngunit tulad ng dati, nagpuyat ulit si Abby. Nay, magre-review pa ako saglit. Sabi niya habang nakatutok sa kanyang cellphone. Abby, hindi na maganda ang ginagawa mong pagpupuyat. Tingnan mo ang mga mata mo. Halos magsara na. Matulog ka na, Abby. Sagot ng nanay niya. Opo, Nay. Sagot ni Abby, pero nagpatuloy pa rin siya. Nanood siya ng serye, naglaro ng games, nakipag-chat hanggang hating gabi. Kinabukasan, habang umukuha ng pagsusulit, hindi na makafocus si Abby. Paulit-ulit niyang binabasa ang tanong pero parang hindi niya maintindihan. Bakit parang ang hirap mag-isip? Bulong niya sa sarili habang nagpipigil ng pag-hikab. Hindi nagtagal, nakatulog si Abby habang nakaupo. Nang magising siya, wala nang ibang tao sa silid. Natapos na ang pagsusulit at pati ang mga kaklase niya ay nagsuuwian na. Nagulat siya nung makita ang guro niya na bumalik sa silid-aralan. Abby, kahit ka natulog, hindi mo natapos ang pagsusulit. Ang sabi ng guro. Patawarin niyo po ako, Ma'am. Sobrang antok ko po. Nalulungkot niyang sagot. Dapat nagpahinga ka ng maaga para handa ka ngayon. Ang tamang tulog ay mahalaga para maayos kang makapag-aral. Sabi ng guro. Pag-uwi niya sa bahay, sinabi niya sa nanay niya ang nangyari. Nay, patawarin niyo po ako. Hindi ko natapos ang pagsusulit ko dahil nakatulog ako sa klase. Hindi ko rin po sinunod ang inyong utos. Nagpuyak pa rin po ako. Kaya nga, lagi kitang pinaaalalahanan, Abby. Tingnan mo ang eyebags mo. Pati na rin ang pakiramdam mo ngayon. Talagang matulog na maaga, Abby, para maayos na mga pag-aral at makapagpahinga. Simula noon, sinigurado ni Abby na natutulog na siya ng maaga tuwing gabi. Dumating ang sumunod na pagsusulit. Handang-handa na si Abby. Good job, Abby. Ang ganda ng score mo sa exam. Sabi ng kanyang guro. Salamat po, Ma'am. Nagpahinga na po ako ng maayos para sa ating pagsusulit. Masayang sagot ni Abby. Ngayon, hindi na madilim ang paligid ng mga mata ni Abby. Masigla na ulit siyang kumilos.
lagi rin niyang sinasabi sa kanyang mga kaibigan. Matulog ng maaga para maging alerto, masigla, at mas magaling sa klase. Tulog, tulog, 8 hours a day para happy, strong, and okay. Tulog, power mo yan, kaya matulog ng tamang